Okay guys, si Kadyo na naman ang inyong paboritong motovlogger at media personality. Wish ko lang, paborito nyo ako. Anyways, andito tayo ngayon sa Biker Box. Yes, bakit kamo? Dahil kukunin natin at ihiramin ang Aprilia, yung 200cc nila na scooter. Okay, tignan natin kung okay ba to, kung pwede ba to maipagsabayan sa ating mga scooter, sa ating automatic dito ngayon sa Pilipinas. Okay, na dinodominate ng mga Japanese brands. Okay, ngayon kaya ba maipagsabayan ni Aprilia? Tingnan natin. O nga pala, do not forget to like and subscribe and click that bell icon. And of course, thank you for being here sa Motorsiklo News. Sino ba hindi nakakilala sa Biker Box dito sa Parañaque, di ba? Ano to, very good tambay place para sa ating mga bikers, lalo dito mga taga South. At syempre dito makita yung mga gandang mga branded big bikes na in-offer nila. Tsaka syempre meron din sila mga apparels, yung mga gears, anything motorcycle related, okay? Yan ang mga Aprilia natin, ng mga race tune. At ito si Manong Guard. Manong Guard, shout out tayo dyan. Siyempre masipag yan, tsura pa lang ni Manong Guard. Okay, so yan, this is one of a heck of a place, diba? Today is a Saturday. Tama nga ba? Tama, Sabado po ngayon. Kaya medyo hindi po ganun ka-busy ang mga tao ngayon. Oh, look at that, Moto Guzzi. Moto Guzzi. Yan, di ba? V7 Special. Ay, na classic. Parang gustong-gusto kong sakyan na agad yun, Ito, syempre, makikita nyo mga Vespa. Hindi mawawala ang Vespa dito sa Biker Box. This is a good special edition Vespa. Of course, from Piaggio. Yan. 300cc to. Ito yung GTS nila. Okay? Moto Morini. Kita niyo ba? How I wish pinanganak ako sa na maraming salapi. Din dami ko siguro motor, di ba? Ito po yung ating hihiramin ngayon. I don't know if this is the available unit or just a display unit here, pero ganito yung Aprilia 200 SRGT na hihiramin natin. Ito yun. Yan. Ba? Ay na, grabe guys. Aprilia yan. Diba? Tingnan natin. Walk around lang tayo konti. Yan. Hindi ko na po sinuper view dito sa aking GoPro para hindi po ganun ka-distorted ang nakikita nyo. Okay. Look at those fat suspension, no? Dual suspension yan sa rear. And may tire hugger tayo dito, mudguard. Sana kaya niyang saluhin ng putik, no? Ito, tire hugger, mudguard. Okay, good. Napakalaki ng kanyang tail light, saka wide, so makikita ka niyan malamang. Mamaya na natin papakita sa inyo yung overall walk around, lahat ng parts, no? Ngayon kasi kukunin muna natin ito, SRGT. Alright. Adan. Parang auto lang, may red blinking, terminatorish blinking something, diba? Aprilia, at as it says sa kanyang logo. Nice, diba? Lala. Alright, sige, mamaya palitan pa natin yung iba pag nakuha na natin. Okay? Okay guys, ito na, kukunin natin. Ito nga siya. Okay, mag-gear lang kami, tapos pupunta kami ngayon, mag-ride kami ngayon to Tagaytay.
tingnan natin kung kamusta naman ang kanyang handling, mostly on the ergonomics, and syempre yung what else, safety ng braking, yung power, and of course yung comfort. Doon natin, yung nang tignan natin ngayon. And then saka na natin pag-usapan, kasi ride ko rin to sa Sunday bukas. Doon naman natin kuna ng walk around, everything about the bike, some features na we'll see. Okay, ayun. Alright, so samahan nyo ako. Okay guys, naka-get up na ako. Kahala mo naman, dami kong sinuot eh. So, siyempre naka-imprint customs tayo na ating uniform, a jersey. Okay? At siyempre, ang helmet from Spider. Alright. Thanks Spider for this We're on our way to Tagaytay. O yan. O yan, nagpapagas na kami pupunta tayo ngayon na ng Tagaytay, and i-feel natin yung handling, comfort, and everything. Okay, medyo mataas siya sa sakyan. As in, para buksan ng upuan, lagay mo dyan, pipindutin mo ito pag nakaon na siya. Okay, yun, diba? Alright, maluwag-luwag po siya. Kasya po ang isang helmet dito. One helmet, ewan ko lang kung kasya ng ganito kalaking helmet from Spider. Pero kasya yan. Maganda ang kanyang LCD. Okay, explain natin na lang later. More on the ride review lang muna tayo ngayon, yung ride feel. Saan na natin busisiin ang todo-todo. Okay, comfortable ba? Ang hirap, ang taas no? Ang taas sakyan. Mataas siya talaga. So ito guys, nakasakay na kami at papunta na kami ng Tagaytay. Dito kami ngayon sa Parañaque area, sa Sukat Road. Okay, testing na natin ang ride feel nito. Right? Ayan. Teka lang in terms of comfort, okay again, sorry napahaba, medyo nailang ako sa ambulance. Sa comfort niya, very comfortable ang sitting dahil straight back position, no aggressive riding position here, pati ang angkas mo, and the seat is okay lang, yung lambot niya. Okay, good morning guys. Ito na yung rider review. Actually, nung kinuha namin to sa biker box ng misis ko, na-review ko na yon, yung ride na yon. Hindi na kami tumuloy yan. Tagaytay, sumemplang kami. My gosh, abel gosh. Sige mo. Yan, di ba? Hindi na ba, Mark? That's the problem kasi pag syempre pag masyado ka ng confidence sa riding skills mo, ako din lalo na, I have some credentials in riding, imbis na promeno ko sa biglang kumana na jeep, I tried entering pa rin yung pinaka outer lane. So may gutter doon na mga around 1.5 to 2 inches na lagi ko namang ginagawa sa mga motor na minamaneho ko, but bigla na lang ako nag low side dito. Well, accidents really happen. O yun, pupunta kami ngayon ng Marilake Sunday to try this beautiful SRGT. Okay, let's proceed to our review. Okay guys, i-review natin ang ride feel nito. Okay, tingnan natin ang ride feel nitong SRGT 200 ng Aprilia. Alright, I go.
Okay mga guys, andito na kami sa Cafe Caterina. Ito, kasama natin si... Cafe. Ito si Caterina. Sorry guys, hindi ako nagmumura. Ito ba yung ano? O Rani, namiss ka na ng mga fans club ko eh. Hello. Yan, mga friends niya, yan. Hello. Si Mark. Yan. Ito, nakarating tayo gamit ang SRGT ng Aprilia at pasalamat ako, hindi ko siya na-slide ngayon. Alright? Yan. Pero guys, honestly, totoo lang ha, medyo madulas yung gulong nito. Nararamdaman ko every time na bumabangka ko, medyo pumi-fishtail. Bagya lang naman. 'Di ba? Tingnan niyo yung gulong. Yan, oh. Grabe, medyo may dulas siya talaga. Tapos ang suspension nito, actually okay yung suspension niya, para siyang dual sports. Kaya lang habang tumatagal kang tumatakbo, medyo tumitigas yung kanyang suspension sa harap. Okay? Yung parang tumatagtag. I don't know why, siguro pakiramdam ko lang ba yun, pero yun ang pakiramdam ko eh. Anyway, power wise, panalo ang Piaggio SRGT 200 Aprilia. Okay siya, okay yung kanyang power. Meron talaga pagka pinihit mo. Although hindi katulad ng ibang mga scooters na aggressive scooters like what we find in Yamahas, na pagka pinihit mo yung throttle, parang quick shifter, talagang umarangkada na. Ito medyo may sweet spot pa sa pagpihit. Pero may power talaga siya, may power. Yun. Tsaka ang sarap ng ride. It's a maxi scooter feel na may dual sport. Parang gano'n. Okay, mamaya walk around tayo. Pag-usapan natin mabuti yung konting mga brief technical spec nito. At saka syempre yung mga features na pwede natin mapakita sa inyo, okay? Actually, Google ko pa po kung ano mga features ito, kasi every time I get a motorcycle for review, I don't ask kung ano meron dito. Gusto ko ma-feel ko, makita ko mismo. Alright? Sige, eto nga pala ito mga tropa ulit. Mga baguhan ba tayo sa pag-ride? Ako. Noobs. Walang nubi-nubi pag nagmomotor. No, pare. Meron. Meron ba? Ako nga, tagal-tagal ko na nagmomotor, sumechemplang pa rin eh. Alright, ito po tayo sa Cafe Caterina. Alright. Lang mo, di ba sa ano? Alright, see you. So mga tol, mo-order na kami pera ng aming breakfast dito, no? First time ko dito ulit first time, pero kumain ulit. Hindi, ngayon lang ulit ako nakakain dito sa Cafe Caterina. Hindi ko akalain may ganito na sila. Yan, oh. Bacon na, at sinerserve ni Ate Ganda. Single egg lang. Ayos, kakain muna kami mga kaibigan. Asar eh. Oh guys, bago natin review yung motor, load muna tayo ng mga bumabanking dito. Overshoot din yung ano, mismo nga sasakyan. Tuloy mo dito, brother. Talaga palang pag nandito ka sa Marilaki, maghahabang ka ng 60. Di ba, Manong? Yes. Hello. Yan ang buhay dito. Pag walang semplang, malungkot. Malungkot. Pag walang semplang, malungkot to. Pag walang semplang, malungkot. Sabi ko, ito. Patuloy nga yung plano mo, Mark. Tambike. Hey guys, Kadyo na naman, no? Ito na, pag-uusapan na natin ng Aprilia SRGT 200. Yan. Ito siya. Yan po siya.
Dito tayo sa Marilake. Habang Nudge! Dumaan si Nudge Abdul sa ating mga friends sa vlogging lifestyle. Okay, anyways, pag-uusapan na natin ang SRGT 200 from Aprilia na pinahiram po sa atin ng tawag ito, biker box. Yan, okay. Before anything else, before I review this for you guys, pakita ko lang yung sinemplang ko kahapon. Ang lalim. Ang lalim. Pasensya na, ang ingay po sa pwestong pinasukan namin. Dahil ito yung accident prone area site ng Marilake. Kaya medyo minsan maganda rin na nag-aabang-abang ka rito. Although hindi ko naman wish na merong sumemplang, pero kung pasaway ka, ayos lang. Anyway, ito na. Ito, i-walk around ko muna kayo. Walk around mo muna tayo, ha. Kung mapapansin nyo, guys, malaki-laki, no? Halika pare, sama ka sa akin. Baka sabihin mo, hindi kita friend eh. Ito po si Peran, kilala nyo na yan. Halika rito, pre. Ito po ang kanyang windshield, okay? Adjustable ba pare? Nakikita mo ba? Hindi. Oo, hindi. Nako, fixed siya. Hindi po siya adjustable, mga kaibigan. Dito sa windshield may makita ang Aprilia logo. Sticker lang po yan. And nandito yung kanyang mga LED signal lights sa harap, okay? Tapos this is hard plastic, no? Kaya yung mga mapansin nyo, nung ito po ay sumemplang, yan, nagasgas lang. Okay? So it's either papapalitan mo yan o pwede naman siguro itong ang tawag doon, masilyahin, no? Para pinturahan na lang ulit. Anyways, ito sa harap makikita mo ulit ang face niya, no? Ang kanyang headlight, dalawa siyempre. So headlights, at meron tayo dito, ito yung pang pag binuksan mo yung maximum, ang tawag doon, high beam. Ito yung bumubukas, yung high beam na. Buksan mo nga, pero ano mo lang yung susi natin para makita yung ilaw. Ang susi, ito, sensya na po, napakahanda po natin. Habang kinukuha ko po yung susi, tignan nyo muna yung mga dumadaan. Yan po ang ilaw ng DRL, Daytime Running Lights, di ba? Panalo. Okay? Hindi, wala nang automatic yan. Hindi, nasa yung high beam. Sa gilid. Ito? Mamaya. Mo? Ito? Later on, hindi mag-iilaw yan. Hindi mag-iilaw yan dahil naka-off. Kailangan naka-on yung makina. Pero off, yes. Off muna natin, guys, ha. Kinukulit ako ni Peran eh. Gulpin nyo nga to. Anyway, saan to tayo? Alright. Pag napansin nyo, nice hard plastic to. At yung part na to, kung makikita nyo, is made design ng carbon. Yan, carbon Lodi, pero hindi po ito carbon eh. Kasi from the feel of it di ba? Feel mo pare. Hindi siya carbon, no? Carbon design lang. Yan, okay. Ano pa meron sa harap? Yung aside sa gas-gas, meron tayo dito, makita nyo yung may parang no? Dinadaanan ng hangin yan, no? Air vent. Yan. I guess that's for the pag mabilis ka, mas maganda yung pasok, yung wind resistance mo, no? Anyways, ito naka-design din siya ng carbon fiber yung kanyang tapalodo. Pero plastic lang po ito. Anyways, malaki ang kanyang matataba ang kanyang front suspension, yung fork, at mahaba ang play nito, no? Actually, sa totoo lang, maganda yung suspension niya, no? For some reason lang, halimbawa sa simula, maga, binuksan mo, minaneho mo, for some reason, ang ganda ng suspension niya, front and back. Pag nag-iisa ka, syempre, dahil pag dalawa ka, pag dalawa kayo, kailangan mong adjust syempre yung suspension mo sa hardest level para hindi tumukod, no? Para kahit timbang nyo. Kasi malambot po masyado suspension ito. Pero yun na nga, no? Going back to what I'm saying earlier, kasi pagka, halimbawa sa umaga ginamit mo, hindi pa mainit yung sasakyan, no?
pag umaandar ka, magandang suspension niya, no? Yung talagang suwabing-suwabe. Pero as you get the hours of riding, medyo pag nararamdaman mo na tumatagtag na yung harap. Ba't kaya gano'n, brother? Baka matagtag. Matagtag. Baka Pero depende sa ano, meron naman kasing adjustment. maybe siguro kailangan lang lagyan pa ng ano to, no? Ano nyo lang, pa-tune nyo yung front suspension. Pero overall naman, yung ride feel niya when it comes to the suspension, very comfortable naman siya. And talagang yung feel ng maxi scooter tsaka yung adventure riding nandun, yung talagang maganda yung lapat niya sa kalye, yung talbog, yung softness ng suspension niya pagka dun sa mga lubak-lubak na daan. Okay, asan pa ba tayo sa harap, pre? Ito, makita nyo yan, yung gulong niya is Michelin. Michelin na ang kanyang size ay 110 by 80 by 14 inches. Yan, Michelin. Yan. But for some reason, no, hi guys, hi tayo. Hi. Anyways, for some reason, I find it medyo madulas, ano? Siguro dahil dun sa kanyang tread pattern na para meron tong pagka off-road, siguro mga 30% off-road tayo sang dating ano to. I'm not really sure Anyways, medyo ano lang talaga siya. Pag nafe-feel ko pag bumabangka ko, medyo nafe-fishtail. May dulas ang konti, pero it's nothing to be really concerned about kasi na maano ko naman baka kasanayan mo. Pare! Kamusta? Buko! Yan, si Michael Buko nga pala. Okay. Yeah, babalik. Anyway, ito, teka. Superstar yan eh. Nakita natin si sikat po yan, si Michael Buko. Si Buko. Ano? Ma'am, yan yung YouTube channel mo? Yes, bossing. Motorsiklo. Yan, si Michael Buko po yan. Musta, papi? Pogi pa rin. Ang dami-daming lugar kita makikita dito pa. Oh, shout out. Nag-review ko ng ano pare. Nag-review mo? Aprilia. Yung 200. Wow, kaya pala. Pare, papogi. Wala naman ganyanan. Kilala nyo to. Punta pag di nyo kilala to, papatayin namin kayo. Joke lang. Kasi tol, sabi ko sa'yo, payo ko sa'yo para maging kagaya ko. Oh. Ligo 3 times a day. Yung mga pare, nahirapan Kahit walang sabon, maligo ka lang. Ayan. Ito pa. Kamusta pare? Anong meron sa atin ngayon? Wala, lagi lang ako tambay sa shop ko. Ay, pupunta kita doon. Tira naman yan. Nakapila kasi nagpita ako. Ay, napunta mo ngayon. Wala lang, dumaan ka lang. Lumala, pinagbasta ko yung mga lupain ko dito. Mga ari-arian ko. Yan. Mayaman ka, brother. Tinitignan ko kung kamusta, kung tumutubo na yung mga mangga, buko. Yun. Ito, bossing papapaitan natin yung XADB niya. Panalo yan. Wala ka naman sticker na binibigay sa akin, Brad. Ito na ako. Ay, mamaya na, pagbalik mo. Oh, sige. Para hindi Dito ka ka ba? Dito lang. Alam mo, naghabang kami ng... Ingat po, ate, ingat. Ayun po si Michael Buko. Poging-pogi po yan. Huwag niyo tutularan. Anyways. Ito po tayo, balik po tayo. Yung microphone ko, nare-record pa ba? Na-record, doon tayo. Nakita nyo po si Michael Buko, may superstar tayong nakita Ingat ha. Okay, asa na tayo. Sa harap ulit. Okay. Kung makikita nyo, maganda again yung suspension nito, no, sa front. Tapos, dito very flat, kitang-kita mo yung loob-looban nito. Ito yung dumiin dahil hindi ganun kahaba yung kanyang tapalodo. Linis-linis lang po tayo dyan. And then where else? What else? Ito kasi walk around po tayo, no? And then ito yung ating pong foot rest. Kung makikita nyo yung foot rest yun, yan, di ba? Ito, mataas po siya. Tingnan po natin kung gaano kataas ang kanyang tingnan ko lang po kung gaano kataas Teka, dimensions. Okay. Wala pong nilagay itong ground clearance, pero ang wheelbase po nito, pasensya na po, maingay.
Ang wheelbase po nito guys is 1,350 millimeters, okay? Okay? Tapos ang height niya is 799 millimeters. Yan ang height niya. Height. At ang width niya is 765 millimeters. At syempre ang haba niya is 1,920 millimeters. Yan. Okay. So mataas po siya guys. Yan o. Parang adventure bike ang dating nito na scooter, no? Adventure scooter na 200cc. Sa suspension pa lang talagang feel mo na talagang adventure yung datingan ng kanyang suspension at yung ride. Okay? Tatanong, Mr. Kambao, pakiupuan nga. Papakita po natin, amin na yung ating microphone. Papakita po ni Mr. Peran Kambao. Ang height po niya is 5'4". Uupo po siya 5'4", tingkayad po yan. Pero hindi naman nakaka-intimidate, di ba? Sakto lang. Yan, sakto lang. 5'4". Yan, di ba? Ang ganda po ng datingan. Pare, pakita mo yung nakalagay yung paa mo sa footboard. Tsaka doon sa, sa rest. So, dalawa pwede yung pwestuhan ng paa nyo rito, guys. Ganyan. Yan, at yung ganyan. So pagka ikaw ay medyo nangangalay na sa right, very good yung meron kang may stretch mo yung mga legs mo, yung paa mo. Okay, pwede ka na bumaba dyan, kaibigan. Okay, rock and roll. At nalimpungatan ako pag nakaupo ka dyan. Joke lang, hawakan mo ulit to my friend. Okay, sige, andito pa tayo sa part sa harap. Okay, ang dami pong carbon fiber look dito. And side mirrors are typical Italian design. Medyo side mirrors are gas-gas kasi nasama to sa nagasgas. Anyways, alika rito pare, sama-sama mo naman ako. Ito po ang kanyang brake levers. Gas. Wala pong adjustment, hindi po adjustable ang brake levers. Plain lang po na brake levers, but very sturdy. Tapos ano pa makita natin sa harap? Ito is handlebar talaga, parang pang BMX. So pagka niluwagan nyo yan, pwede nyo adjust pa abante o pa papunta sa inyo, di ba? Really dependent on how you want your ride position to be, no? Yung comfortable ka. What else can you see in front? Makikita mo rito sa kabilang instrument cluster sa kaliwa. May Aprilia logo nga pala rito, naka-emboss. And of course, naka disc brake na, both rear and front brakes. Andito naman sa dito sa right side, pasensya na po. Ewan ko ba bakit po dito ako sa Marilaki nag-review, ang ingay-ingay. Anyways, sa kanang side makikita nyo dito yung on-off engine kill switch, no? Tapos ito yung kanyang electric starter. At ito yung option na pag pinindot mo, ito yung connection mo sa cellphone mo. Yung kabila, ito yung pag switch ng modes, no? So buksan natin. Yan. Guys, pag binuksan nyo yan, ito makikita nyo. Naku, hindi nila kita, brother. Huh? Hindi kita. Actually, hindi kita yung ating Sa camera. hindi kita sa camera, no? Pero papakita ko na lang, kukunan ko na lang ng litrato kung anong makikita nyo rito, no? Anyways, papakita ko na rin, no? Dito you'll find yung temperature, no? Ng labas, no? Tunog po ng 2-stroke yun, talaga maingay. Anyways, ito po yung temperature ng paligid natin. Ito yung gasoline nyo, no? Gasoline gas at capacity, yung gauge, no? So pag ito nakalagay kung ilan ang tatakbuhin dun sa gasolina mo. So kaya nitong tumakbo ng 380 kilometers sa gasolinang yan, okay? So maganda yon, makikita mo, no? Kung ilang
Papagas ka na ba or what? Tapos ito may watch tayo, relo, at syempre meron tayong odometer and trip A, trip B, meron yan. At meron tayong temperature gauge. And of course, meron tayong tachometer at meron tayong speedometer. At nandito may pindutan ng mode and set. Alright? Yun po ang makikita nyo sa harap. Okay? Para naman malaman nyo kung saan nakalocate ang gas tank. Ito po ang gas tank. Para pong NMAX. Pero para buksan yan, isususi nyo pong ganyan, pupush nyo lang. Yun, rock and roll. Diba? Bumukas na. Ayan na po. Very easy. It's accessible. Hindi mo na kailangan bumaba ng motor para... Actually, kailangan mo bumaba ng motor. Pwede mo na kailangan buksan ng iyong upuan para magpalagay ng gas dahil ang tangke mo ay nandito sa harap. Okay? What else? Para naman mabuksan guys ang kasi ba't po kami tumatawa? Dahil natatanggal na po to dahil nga nasumemplang ako. Kaya to binabalik natin. Sorry Aprilia, sorry Biker Box. Anyways, para buksan po yung likod na upuan, ito ang gagawin nyo. Okay, open nyo lang. Tapos i-click nyo, may pindutan dyan. Boom! Bukas na! O, diba? Kasya po helmet dito. Teka pare, pakihawakan lang ng ganyan. Nagre-record pa tayo? Nagre-record pa yan. Yan. Kasyang-kasya po, napakaluwag po niyan. Ang gulo po ng gamit ko, pasensya na. Ganyan po talaga, pare, pakihawak. Pakita mo ko. Ganyan talaga mga pogi, pinapakita. Yan. Papakita mo yung ito pare. Sobra pong luwag niyan. Kasya po dito ang helmet. I don't really know kung full face, half face. Pero half face sure dito. Full face, ilalagay ko ulit. Okay? Napakahanda ko kasi. Anyways, pakita naman natin yung upuan pare. Ito. Kasi Hindi naman against the light ha. Nag-against the light. O ito guys, ito ang ating upuan. Kaya kunin ko lang po. Ang texture niya, panalo, hindi madulas. So, pagka pumipreno ka, umabante ka, hindi ka uurong-urong sa upuan. Maganda ang kanyang material. At may red stitching po tayo dyan, kaya napaka-class ng dating. Yan, di ba? Malambot siya pero hindi po siya ganung kalambot katulad ng mga makikita nyo sa ibang scooters, sa maxi scooters. This one medyo may pagka nandun sa steep side pero comfortable naman. Pero siguro in long riding situations hindi to kasing comfortable ng mga alright, dumaan na sila ulit. Anyways, although comfortable naman to sa long rides, alright? Okay, what else? Dito tayo ulit. So nakita nyo na yung step board natin kung paano. At ito yung ating angkasa ng ating pillion passenger foot pegs, di ba? Ang ganda ng pagkakatago, oh. Pag binuksan mo, oh, rock and roll, di ba? Yan. Okay. Engine niya, guys, is 174cc, no? Ano to engine po, makina po ng ano to, ng Vespa. Okay? Yun ang sabi sa amin doon nung kinuha namin to. Makina ng Vespa to, no? I get nga nakalagay. Ito nakikita ko sa mga Vespa. This is 174cc single cylinder 4-stroke with start and stop system. Yun, stop and start system pala to. Okay. Oh my God, I'm so sorry, nagkamali ako dito. Patawarin nyo na ako. Kasi nung tinanong ko, anyways, ito pala yung stop and start system niya. Parang sa mga Japanese bike, mga Honda, you can turn it on and off. Okay, pasensya na, tao lang. Okay, stop and start system to. Tulad na sinabi ko pag nag-review po ako. On the spot ko po na-review. I'm not asking, basta google ko na lang and then I'm gonna feel it. Yun na po yun. Anyways, hope you forgive me. Again, I correct myself. This is the stop and start system. Yan.
Stop and start system pala yan, Ito? brother. Hindi sa headlights. Ito palang headlight spray. Oo. Hindi ano yan. Ano naman to eh. Ito guys yung kanyang High beam, low beam. high beam, low beam, tsaka passing light. Passing light, high beam, and low beam. Para mag high beam, ganon. Okay, balik. Tapos passing light. Ngayon ito, kala ko kanina is to turn off the lights. Di pala. Bakit nga ba ito turn off pa ang lights kung naka daytime running lights ka na? Tanga-tanga ni Kadyo. Pasensya na guys. Again, stop and start system to. Kaya mas titipid ang iyong konsumo. Alright? Anyway, sasa na tayo. Yan, bumukas na naman. Okay, ano pa? Ang suspension niya, yan. Ang laki-laki ng suspension niya guys. Pakita natin ha. Yan, ang kanyang suspension. Okay, ang front niya is hydraulic telescopic na may 33mm na 120mm travel. So yung kanyang pinakataba is 33mm at ang travel is 120. Yan. Ang kanyang hydraulic naman sa likod na double hydraulic shock absorber is 102mm travel. Actually, tulad na sinabi ko kanina, is magandang talbog niya in play, no? Pero dapat naka-adjust yan sa tamang preference ng bigat nyo. Kasi tulad nito, naka-soft ngayon to. Yung inangkas ko si Mrs. tumutukod, okay? Pero pagka nilagay mo na sa hardest setting yan, okay na yan, okay? Saktong-sakto to pag sa kaya isa. At nga pala, this is liquid cooled. Yan yung radiator, okay? And then, this brake na ABS to guys, ABS. Okay? ABS braking system. O, tingnan natin yung mga tires. Yan ang makina, yan ang tires. Eh, ang ganda nito, meron tayong etong tapalodo niya, tire hugger. Tire hugger rin to. Okay? So, eto pa, meron dito abang ng pangsalo ng putik, syempre. At ito ang kanyang plate number holder na mayroong kasama mga reflectors, okay? Anyways, buksan natin ang ilaw. Pamahita nyo yung tail light. Yan ang LED tail light niya. Ang ganda. Rock and roll. Teka, on natin ang signal light. Yun. Naka-on po ang signal light natin. Ang ganda. Wala nga lang po itong hazard lights. Sana meron, no? Pero anyways, okay na yun. Okay. So nakita nyo na yung suspension sa likod. Ang tataba po niyan. Talaga maganda ang suspension niyan. At ito po ang kanyang pipe. Yung sound niya hindi ganun ka-intimidating. Suwabe lang, okay? Yan, no? Meron din carbon fiber look. Yan, nagasgas din po yan nung sumemplang ako. Okay, yan po ang kanyang walk around natin. Pakita ko lang muna yung sticker dito ulit. SRGT, sticker lang po yan. Okay, I don't see any emblems na embossed dito. At sa upuan, meron siyang logo rin dito na naka-engrave. Alright, yan po yan. So ito po, yan po ang ating Aprilia GT SR 200. Okay. Oh, what else? Yung po ang ating walk around, papakita ko yung mga pictures, kukunan ko po ng litrato, papakita ko sa inyo para mas klaro at detalye. Kasi right now, I'm doing it vlog style, so papakita ko lang sa inyo ulit. Okay, sadly, ang magulo ang lighting ngayon dito. Minsan umaaraw, minsan hindi. Tapos na shaded area pa tayo. Kaya will do justice pag pinakita ko na yung mga litrato sa inyo. Alright. Yan po ang Aprilia SR GT 200. Okay? Well, that's practice making me good. Ngayon, napag-usapan natin yung kanyang right feel, no? Nung angkas ko, misis ko,
Sa totoo lang, hanapin natin yung araw. Yan. Yung angkas ko, yung aking assistant, bumalik. Ang galing mo! Namasyal ka pa! Oo, gagawin campsite. Anyway, mga bossing, Dine-develop na campsite to eh. ang magiging campsite daw yan. Oo, dine-develop pa lang. Alright. O teka, ano yung muna ako mag-explain ako, hindi ba ako against the light? Diyan ka lang. Alright. Okay. Ay! Lalaglag yung microphone ko. Pasensya na, pasensya na. Yan. Okay, pag-usapan na natin ang kanyang ride feel. Kahapon, nung minaneo ko to, yung masamang araw na ako'y sumemplang kasama ang misis ko dahil sa aking katangahan. Hindi ko na pwede sasabihin kung paano and how, what happened. Anyways, it's not the bike's fault, it's my fault. Kahit sinabi ko medyo madulas yung gulong niya, that's never the bike's fault, it's my fault. Alright? Anyways, ang ride feel niya, sa totoo lang, very, sa handling very nice ang handling nito, very stable. Yung kanyang steering, yung kanyang handlebars, wala ka ma-feel na ma-out of direction ka dahil hindi siya yung super light, no? Yung tamang-tama lang siya. Talagang when you flick it where you want to go, makapunta ka, ang dali, isingit sa traffic, di ba? Yun lang, may kataasan kasing upuan, so medyo pag mataas ang upuan, alam naman natin na medyo merong magiging result pagdating sa yung overall handling sa nimbleness niya. Pagka nakasanayan mo na ang pagmamaneho nito, napakadali na isingit-singit sa traffic. And napaka-balanse nito. Balancing ang motor na to. Walang hindi siya top heavy, hindi siya bottom heavy, balance na balance siya. So mas maganda siya sa kalye, lalo na pag mabilis ang speed mo. Okay? Tapos sa comfort side, tulad ng sabi ko, pagka ikaw mag-isa lang dito, kasi feeling ko naka-softest pinakamababang level ng suspension pinakamalambot. So nung angkas ko misis ko kahapon, mabigat kami syempre, kada lubak namin tumutukod. Kasi bounce na siya, tumutukod. Pero ramdam mo naman na okay siya pag in-adjust mo na yung nito. Ayoko na lang adjust Kaya nung mag-isa na lang ako nagmamaneho, suwabe. Parang ka naka-dual sports na motorcycle. Parang ka nagmaneho ng mga malalaki, parang yung mga Versys. Pagdating sa suspension, talagang mararamdaman mo yung ganda ng suspension nito. At yung comfort again, let's go back to the comfort. Pagdating sa ating mga kamay, paa, overall body position, overall riding position, kahit malayo yung takbuhan nyo, comfortable siya. Yun ang gusto ko dito. And of course, yung paa mo, ang daming placement tulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Ang daming placement ng paa. Pag halimbawa masyado na mahaba yung biyahe mo, pwede mo stretch ang paa mo para ka naka-NMAX. Dahil dito. Baka malayo ko masyado, brother. Hindi mo kailangan yun. Diretso na po bago lang po ang aking videographer. Anyway, okay lang yan. Asan tayo? Sabi ko sa comfort no? Punta naman tayo sa comfort. Okay, doon naman tayo sa safety, guys. Okay? Ang braking nito naka-ABS na. Ito ang isa sa mga magagandang braking system na nasubukan ko. Kahit napakatulin mo, kahit nasa kurba ka, kahit walang cornering ABS to, maganda ang prenohan nito. At syempre, yung abot ng fingers mo, syempre pag pinipisil mo ang preno, suwabing-suwabe, walang feeling na parang kailangan mo pang idiin, walang gano'n. Okay na okay, 2 fingers lang. Pwede na, nakakapingi po pala talaga dito sa Marilake. Anyway, saan na po tayo? Safety-wise, pagdating sa braking, okay siya. Power-wise, 175cc engine po to. Guys, ramdam nyo, 17 point something ang horsepower niya, pero ramdam na ramdam yung ganda ng acceleration nito. Hindi nga na to at par with other motorcycles, kahit yung 150 na naman namin from Ficon, yun, ang lakas talaga nun. Pero okay naman to, kaya may pagsabayan. Yung mga needed overtaking, yung mga needed natin na tipong kailangan mong umaccelerate, kaya-kaya nito. Top speed nito, very good din. Nakalagay sa record, may record dito nakalagay sa record, may nag 120 ng top speed. Ako kasi I just managed around 115 top speed dito sa ating motor na to. Okay? Power, meron siyang good torque, no?
And maganda rin yung kanyang dulo. Nasa mid yung power nito yung kailangan pigain mo pa kasi hindi ito yung tulad ng ibang motorcycle o ibang scooter na pag piniga mo parang na-quick shifter, no? Quick throttle, no? This one medyo may konting baon pa. Pero once na kumuha na sa gitna yan, dire-diretso na. O yun, ano pa ba meron tayo pagdating dyan? Okay, sa handling, nasabi ko na comfort, safety, and yung power. What else do we need to know? Fuel consumption is around 35 na ito, 35 kilometers per liter. Yun ang nakuha ko rito. But meron silang claim kilometers per liter, no, fuel consumption. Papaitan na rin natin. Yun lang po ang ano nito. Overall, pogi siya kahit sa ka magpunta, lahat tumitingin. Akala ko ako yung tinitignan, mali pala. Anyways, gwapong-gwapo po to. Piaggio eh. Di ba? Same bananas, best pa yan. Okay? At ang pogi, ilan lang meron nito. Okay. Ang price po nito, mga kaibigan, nabanggit ko kanina is 219,000 pesos. Etong parang pinaka-standard model nila. May sport model sila, that's around 220, I guess. And actually, lalagay naman natin dyan. But this bike, kayang-kaya na, okay na, panalo na. Okay? If you're looking for one bike you can use every day, out of town, everywhere, anywhere, ito po tayo sa Aprilia SRGT 200. Okay? Yun po ang nakuha natin dito sa ating pagmamaneho nito at paghiram sa Biker Box. Thank you again, Biker Box people, for lending us the SRGT. Asensya na po na simplang ko, bibiling ko na lang. Anyways, yun lang po. Again, napakaingay po ng mga tao dito. Pero okay po yan. Ako ang dumayo, kaya tiisin natin yan. Again, I'm Kadyo, and that's Peran. Yan. Okay, salamat. At always remember, keep on watching our show. Like, subscribe, and click that bell icon. Tumulo pa po laway ko. Anyways, remember, Motorcycle News, okay? Ako po si Kadyo. See you next time, mother friends!